Get your pen and write your story Getting sick and all tired over of your again. life, And this think time, twice. learn the life is a Motivate journey others and not a and share destination. that inspiration. Ang buhay ay sa Dear Max FM with DJ Chini. Dear Max FM, pasukan na naman, Chin. Excited ako dahil magka-college na ako. At yun na nga, itong pasukan lang, first year college na ako. Gumraduate ako ng high school na ang auntie ko ang nagpaaral sa akin. Sa kanila na kasi ako nakatira since high school. Isa lang ang naging anak nila. At tapos na sa kolehiyo. Ngayon ay nakapagtrabaho sa Canada. Kaya ako na lamang ang nag-iisang kasama ng auntie ko. Para bang nagsilbi akong kasambahay at liaison sa kanila. Ako yung laging inuutusan. Ang auntie ko pa din ang nagpaapaaral sa akin. Pero alam mo yung nasa isip mo, nasa puso mo na gusto mong umasenso sa buhay. Pero hindi mo magawa-gawa dahil nag-aaral ka pa lang. Ang totoo niyan, galing ako sa bukid. Nandoon ang totoo kong mga magulang. Pero matagal na akong nawalay sa kanila. Hindi na rin ako nakakauwi. Minsan lang, makikibalita. Ganun lang. Kung kaya naman, sa ibang buhay na nakagisnan ko sa bukid, masyado akong naging ambisyosa. Nung pagtuntong ko ng college scene, sa isang linggong pag-aaral pa lang, nandun na sa akin yung tipong laging sinusubukan kong mapasaya yung iba. Hindi pala mapasaya lang. Gusto kong ma-please sila. Gusto kong iba ang tingin nila sa akin. Gusto kong mayaman ang tingin nila sa akin. Gusto ko ng mga tao, gusto ko ng atensyon. Gusto kong makita nila ako na bilang isang taong importante. Makita nila akong hindi basta-basta dinidiscriminate. Buti na lang, maputi-puti kunti ako. Nakakasad kasi at masakit kasi kapag binubuli ka dahil taong bukid ka o kaya'y sasabihin nilang dugyot. Buti na lang at tinuruan ako ng auntie ko kung paano makisalamuha sa tao. Kung kaya't natuto akong manamit, mag-ayos sa sarili. Kaya ngayon nasa college na ako, nagsimula akong mag-pretend, Jean, na mayaman ako. Gusto kong makita ng mga kaklase ko na ako'y isang rich kid. Na may mga magulang na sobrang mabait at sobrang yaman. Hindi ko alam kung paano nagsimula kung bakit naisip ko yon. Gusto ko lang makita sila na naaaliw sa akin. Gusto ko lang magkaroon ng maraming kaibigan. At gusto ko ring magpasikat sa kanila. Kaya naman nagsimula akong mag-astig-astigan sa mga bagay na hindi naman talaga sa akin. Puro hiram. Nagsimula akong magsuot ng mga branded na damit pero bigay lang ng auntie ko yon. Magdala ng mga designer bag pero bigay lang din ng auntie ko. At sometimes pinapahiram. Magpakita ng mga luxury items na hindi naman talaga sa akin. Minsan meron namang sa akin din. Bigay ng anak ng auntie ko na nasa Canada nga. Mga pasalubong. Kung kaya nagkakaroon ako ng perfume na branded, sapatos na branded, imported. Ang problema lamang ay parang nahihirapan akong panatalihin ang pagpe-pretend na to. Hindi ko pala kayang mag-astig-astigan sa mga bagay na hindi naman talaga sa akin. Minsan nahihirapan akong magbayad ng mga bills. Alam mo na, may sarili akong mga bills. Nahihirapan din akong maghanap ng pera para sa mga gusto kong bilhin. Kasi minsan lang naman ako bibigyan ng auntie ko. Bale yung libreng tahanan, libreng pagkain, at libreng pagpapaaral sa akin
yun na yung bilang sahod ko kapalit ng pagsisilbi sa kanila. Pero hindi ko pwedeng aminin sa mga classmates ko na hindi talaga ako mayaman. Yun na kasi lang ang paniwala nila sa akin. Hindi ko pwedeng aminin na nagpe-pretend lang ako. Ang hirap bawiin. Kaya naman patuloy akong nagpe-pretend na rich kid. Kaya dapat maayos ang pananamit ko. Patuloy akong nagpe-pretend na mayaman ako. Ang hirap palang mag-pretend ng isang buhay na hindi naman talaga sa'yo. Ang hirap palang mag-asig-asigan sa mga bagay na hindi naman talaga iyo. Kaya minsan parang hindi ko nakilala ang sarili ko. Nawawala ako minsan sa sarili kong anyo. Parang feeling ko wala na yung old identity ko. Chin, gusto ko namang maging totoo. Gusto kong maging ako lang. Pero tatakot na kasi ako sa mga sasabihin ng mga kaklase ko. Takot akong hindi nila ako matanggap. Takot akong mawala ng mga kaibigan. Kahit na nahihirapan ako, patuloy akong nagpe-pretend pa din. Nasimulan ko na, mahirap nang baguhin. Paano ko ba sasabihin? Deep down myself, gusto kong maging totoo. Gusto kong maging ako, yung true self ko. Walang pretensions. Walang pagkukunwari. Gusto kong sabihin sa lahat ng tao, mga classmates ko na ang totoo, umuwi man ako sa isang magandang bahay, pero hindi naman akin. Sa auntie ko. Hindi ako mayaman, hindi ako rich kid. Ako'y nagmula sa isang simpleng pamilya sa bundok. Ang aming bahay ay isang maliit na kubo na gawa sa kawayan at pawid. Ang aming pagkain ay simpleng gulay, isda, mula sa ilog. Minsan nga, kamote. Minsan, saging. Ang aking mga magulang ay mga magsasaka sa lupang hindi sa amin. Pero nagtatrabaho ng mabuti sila para sa aming pamilya. Tama lang makakain 3 beses sa isang araw o kaya 2 beses lamang. Hindi rin sila kapwa nakapag-aral ng kolehiyo. Kahit nga high school, hindi nakapagtapos. Pero ginagawa nila ang lahat para mapagtapos ako ng elementary. Kaya nung kinuha ko ng auntie ko, pumayag sila. Makapagtapos lang ako ng education. Kaya nakapag-aral na ako, Chin. Sinikap kong wag magalit si auntie sa akin. Ayoko maging pasaway sa kanya. Baka kasi hindi niya na ako papaaralin. Sometimes binibigyan niya ako ng pera. Kailangan ko din kasing mag-ipon ng pera para sa aking mga personal na gastusin. Pero simula nung doon ako nang lumaki sa kanila, nagtapos ng high school, hanggang ngayon ay college, hindi ko pwedeng sabihin mula ako sa bundok. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanila, sa mga classmates ko, yung totoong ako. Kaya naman nagpretend akong mayaman ako para makapasok ako sa kanilang mundo. Nais ko lang namang makapagtapos ng kolehiyo. Gusto ko makakuha kasi ng magandang trabaho, Chin. At sana, makakapag-ipon ng pera. At umasenso sa buhay. Pero kahit nahihirapan akong itago ang totoong ako, patuloy pa rin naman ako nag-aaral. Nagtatrabaho din ako ng part-time sa tindahan ng auntie ko. Kapag weekend, umuwi ako sa bundok para makasama din ang aking pamilya. Dahil ang tagal-tagal ko ding hindi ko nagawa yun. Doon sa bukid, ako ay ako lang. Yung hindi ko na kailangan magkunwari. Hindi ko na kailangan magpretend na mayaman ako. Ako'y simpleng Miss Fantasia lang. Pumapantasya na isang mayaman. Kahit nagmula sa isang simpleng pamilya. Pero kapag pasukan na naman, kailangan ko na namang magpretend ulit.
ko namang magpakita ng mga bagay na hindi naman talaga akin. Chin, kailangan ko bang gawin talaga to? Para lang makapasok sa mundo ng mga sosyal na tulad ng mga classmates ko. Sabay sa uso, sabay sa trends. Kailan ko ba magagawang maging totoo? Kailan ko ba magagawang iwanan yung pretension na to? Sana'y wag niyo akong husgahan. Tao lang naman ako. Masama bang mag-desire na magkaroon ng maraming kaibigan? Hanggang dito na lamang. Ang inyong kamax, Miss Fantasia. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ng puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.